Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Padilla, pinakakasuhan ng obstruction of justice dahil sa umano'y pagtulong sa pagtakas ni De La Rosa. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group si Senator Robin Hood Padilla dahil sa pagtulong na makatakas si Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, inirekomenda nila sa Department of Justice na may reklamo si Padilla na obstruction of justice. Lumalabas kasi sa investigasyon na hindi lamang basta hitch ride o hindi lang isinabay ni Padilla si Bato sa kasagsagan ng gulo sa Senado noong May 13 hanggang unang mga oras ng Mayo 14. Sa halip, tinawag ito ni Morico na highly coordinated at pre-planned logistical maneuver to avoid detection. Gayon din, ibinunyag ng CIDG na may security escort na bumuntot sa puting SUV na pag-aari ni Padilla at sinakyan ni De La Rosa na nagsilbi umanong backup vehicle. Hindi man inisa-isa ng CIDG. Sinabi ng unit na kasamang inirekomendang kasuhan na obstruction ang several others o iba pang tumulong sa pagpuslip ni Bato na hinahampi ngayon dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kaugnay nito, sinalakay na pinagsanib na puwersa ng CIDG at National Bureau of Investigation ang isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, sa Pampanga, sa paniwalang posibleng dito dinala si Senator Ronald De La Rosa. Kinumpirma sa mga reporter sa Campo Crame ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce na ang pinasok na lugar ay pagmamay-ari umano ng tiyuhin na Senator Padilla. Yung tito ni Robin Padilla na alias Lakay Carino naka-backup sa sasakyan ni Robin Padilla noong may nangyari sa Senate. Sabi ni Ponce, noong nakarang linggo pa nagsabi sa kanya ang tiyuhin ni Padilla na alis muna ito palabas ng subdivision. Siya yung nag-o-office sa barangay ko. Bakit daw siya nagpaalam, sir? Aalis? Yes, aalis. Pupuntahan niya yung isang asawa niya sa Manila. Kasi may mga ali-aligid na CIDG sa subdivision kung saan siya nakatira nung last week pa. Pero bago mag-alas 6, ngayong umaga, nakipag-ugnayan sa barangay ang CIDG para sa pagharap sa mga sakyang may kaugnayan sa pagtakas ng senador. Pero nagnegatibo ito at walang hinahanap na sasakyan sa nabanggit na lugar, maging ang tiyuhin ni Padilla. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, Rizal H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, kapayapaan at kaayusan sa mga evacuation site tiniyak ng PNP kasunod ng nangyaring sunog sa Parola, Maynila. Maglalagay ng Police Assistance Desk ang Philippine National Police sa mga evacuation center sa lungsod ng Maynila, ito'y upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga nagsilikas matapos ang malaking sunog sa Parola compound sa Binondo nitong weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., agad niyang pinakilos ang mga unit ng pulisya para tumulong sa evacuation centers na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Salig-an niya ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan, na ibigay ang agarang tulong at tiyakin ang kapakanan, gayon din ang kaligtasan ng mga residente. Magugunitang 2,000 ang inilikas sa Parola compound matapos sumiklab ang malaking sunog doon nitong Sabado, na umabot pa sa Task Force Charlie hanggang sa ganap na naapula nitong Linggo. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, ipinagdiriwang ngayong araw ng Muslim community ang Eid al-Adha o Feast of the Sacrifice. Isa ito sa mga mahalagang araw sa Islamic calendar na sumisimbolo sa pag-aalay, pagkakaisa, at pagmamahalan. Kaya naman, mula sa bumubuo ng MBC TV Network News Update Year 2, Happy Eid al-Adha Mubarak! At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.